Kapag narinig mo ang bansang South Korea, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Marahil ito ay ang mga nagkikislapang ilaw ng Gangnam, ang mga paborito mong K-pop idol na nagtatanghal sa malalaking entablado, o kaya naman ay ang mga perpekto at nakakakilig na eksena, mula sa mga sikat na K-drama. Nakikita natin ang isang bansang tila perpekto, kung saan may mga mayayamang CEO, nagtataasang gusali, makabagong teknolohiya, at mga kalyeng walang bahid ng dumi. Ngunit paano kung sabihin ko sa'yo, na ang lahat ng ito, ay isang makintab na maskara lamang. Dahil sa likod ng mga nagtataasang skyscraper ng Seoul, ay nakatago ang isang malagim na katotohanan, na bihirang ipakita sa telebisyon. Ito ang mundo kung saan ang pangarap, ay unti-unting pinapatay ng kahirapan. Handa ka na bang makita, ang kabila na mukha ng paraiso? Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ang Seoul ay isa sa pinakamayamang lungsod sa buong mundo, ang sentro ng tinatawag na Miracle on the Han River, o ang mabilis na pagbangon ng ekonomiya ng South Korea, mula sa abo ng digmaan. Dito nakabase ang mga higanteng kumpanya, katulad ng Samsung, Hyundai at LG, na kilala bilang mga chaebol o mga dambuhalang negosyo, na kontrolado ng iilang pamilya. Sa paningin ng mundo, ang Seoul ay simbolo ng tagumpay, at kasaganahan. Subalit ang mabilis na pag-angat na ito, ay nag-iwan ng malalim na lamat, sa kanilang lipunan. Habang ang mga nasa itaas ay patuloy na nagpapayaman, at nagpapakasasa sa mga mamahaling designer brand sa Cheongdam-dong, ay may isang hiwalay na mundo sa ilalim, ng mismong mga kalsadang nilalakaran nila. Ang pelikulang Parasite na nag-uwi ng Oscar Awards, ay hindi lamang isang gawa-gawang kwento, kundi ito ay isang sumasalamin na dokumentaryo, sa buhay ng libu-libong mga Koreano, na napag-iwanan ng kanilang sariling ekonomiya. Ang ilusyon ng perpektong buhay ay unti-unting nababasag, kapag inalis natin ang lente ng media, at tiningnan ang mga madilim na eskinita, ng nasabing syudad. Upang lubos na maunawaan ang antas ng kahirapan sa Seoul, ay kailangan natin magbaba mula sa matataas na gusali, at silipin ang mga lugar, na hindi nasisinagan ng araw. Dito natin matatagpuan ang mga tinatawag na banjiha, o mga semi-basement na apartment. Ang kasaysayan ng mga banjiha, ay nagsimula pa noong 1970s. Dahil sa takot sa posibleng atake mula sa North Korea, inobliga ng gobyerno ang lahat ng mga bagong gusali, na magkaroon ng mga basement na magsisilbing bunker, kung sakaling sumiklab ang digmaan. Nang maglubo ang populasyon ng Seoul, at tumaas ang halaga ng mga bahay, ang mga madilim at basang bunker na ito, ay ginawang mga murang paupahan. Sa loob ng banjiha, ang mga bintana ay kasing pantay lamang, ng mga kalsada. Araw-araw ang mga nakatira rito, ay nakakakita lamang ng mga paan ng mga naglalakad, at gulong ng mga sasakyan. Ang hangin ay mabaho, kulang sa ventilation, at madalas na pinamumugarin ng mga mold, dahil sa labis na humidity. Tuwing panahon ng tagulan at bagyo, ang mga banjiha ang unang nilalamon ng baha, na nagiging sanhi ng mga trahedya at pagkawala ng buhay, kagaya ng nangyari noong malagim na baha sa Seoul, taong 2022. Ngunit hindi lang ang baha ang kalaban dito, dahil may tinatawag silang amoy ng semi-basement, isang klase ng amoy na dulot ng humidity at mold, na nanunuot sa balat at damit. Kahit gaano kakadaming beses maligo, ang amoy na ito ang nagiging tatak, ng iyong antas sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatira rito, ang nakakaranas ng matinding diskriminasyon sa trabaho, at maging sa mga eskwelahan. Bukod sa amoy, ang kawalan ng sikat ng araw ay nagdudulot ng vitamin D deficiency, at chronic asthma sa mga bata, na lalong nagpapahirap sa mga pamilya, na wala ng pambayad sa ospital. Samantala, bukod sa mga banjiha, ay nandyan din ang mga goshiwon. Orihinal na itinayo ang mga ito, para sa mga mag-aaral na naghahanda, para sa mga board exam o bar exam, upang magkaroon sila ng tahimik na lugar, na mapag-aaralan. Subalit ngayon, naging huling kanlungan ito ng mga manggagawang may maliit na sweldo, mga matatanda, at mga taong walang sapat na ipon, upang makapagrente ng maayos na apartment. Ang isang tipikal na goshiwon ay may sukat lamang, na 3 hanggang 5 metro kwadrado, sapat lamang para sa isang maliit na higaan, at para sa isang desk. Walang sariling banyo at kusina, dahil lahat ay pinagsasaluhan ng 12-dosenang nangungupahan, sa isang palapag. Ang pakiramdam sa loob nito ay tila nakakulong sa isang kabaong, kung saan ang paggalaw ay limitado. Ito ang mapait na realidad,
kung saan libu-libong mga mamamayan ang nagtitiis sa mga masikip na espasyong ito, nagtatrabaho ng mahigit 12 oras sa isang araw, ngunit ang kanilang kinikita ay sapat lamang upang hindi sila mapunta sa kalsada. Pero bakit nga ba humahantong sa ganitong kalagayan ang marami sa mga mamamayan ng South Korea? Ang sagot ay nakabaon sa mismong kultura ng kanilang lipunan, isang lipunan na pinapatakbo ng walang awang kompetisyon. Mula pa kasi sa pagkabata, ang isang Koreano ay isinilang na sa isang karera. Ang pressure na maging pinakamagaling ay nagsisimula sa paaralan. Ang Sunong o ang kanilang pambansang college entrance exam ay itinuturing na nag-iisang araw na magdedetermina sa buong kinabukasan ng isang kabataan. Sa araw na ito, humihinto ang operasyon ng buong bansa, inililihis ang mga ruta ng eroplano, at ang mga pulis ay naghahatid ng mga late na estudyante para lamang matiyak na walang makakaabala sa kanilang pagsusulit. Kapag hindi ka nakapasok sa tinatawag na Sky Universities, na Seoul National, Korea at Yonsei University, itinuturing na sarado na ang pinto mo para sa mga magagandang trabaho sa mga naglalakihang kumpanya. Ang kompetisyong ito ay hindi lamang sa loob ng silid-aralan, dahil dito pumasok ang Hagwon culture, o ang mga private cram school. Pagkatapos ng 8 oras sa eskwelahan, ang mga bata ay didiretso sa mga hagwon, at mananatili doon, hanggang alas 12 ng gabi. Ang matindi pa rito, pati ang iyong hitsura, ay bahagi ng kompetisyon. Sa Seoul kasi ang plastic surgery, ay hindi na itinuturing na luho, kundi ito ay isang investment para sa career. Maraming magulang ang nagreregalo ng double eyelid surgery sa kanilang mga anak pagka-graduate ng high school, dahil alam nila na sa South Korea, kung hindi ka in sa beauty standard, mas maliit ang tsansa mong matanggap sa mga dekalidad na kumpanya. Dahil sa matinding pressure na ito, isinilang ang terminong Hell Joseon o Impyernong Korea, na ginagamit ng mga kabataan upang ilarawan ang kanilang sariling bansa. Pakiramdam nila, kahit gaano pa sila magsipag, ang sistema ay pabor lamang sa mga ipinanganak na mayaman, o ang tinatawag nila, na may gold spoon. Ang mga ipinanganak na may dirt spoon, o galing sa mahihirap na pamilya, ay kailangang gumapang, para lamang makasabay. Dagdag pa rito ang hindi makatarungang pagtaas, ng presyo sa real estate. Kahit pa magtrabaho at magtipid, ang isang ordinaryong empleyado sa buong buhay niya, halos imposible na siyang makabili ng sariling bahay, sa kapital ng Sokor. Ang patuloy na pagtaas ng cost of living at pamasahe, habang ang sahod ay nananatiling mababa, para sa mga ordinaryong manggagawa, ay nagtutulak sa marami, sa matinding depresyon. Ito ang malungkot na dahilan kung bakit ang South Korea, ay may isa sa may pinakamataas na kaso ng suicide rate, sa buong mundo. Ang matinding bigat ng inaasahan ng pamilya at lipunan, ay unti-unting dumudurog sa mental na kalusugan, ng kanilang mga mamamayan. Ngunit ang pinakatrahedya ay ang mga tinatawag, na bakas ladies. Sila ay mga matatandang kababaihan, ang ilan ay nasa edad 70 o 80 na napipilitang magbenta ng kanilang sarili sa mga parke sa Seoul, para sa halagang katumbas lamang, ng ilang piraso na tinapay. Dahil sa kawalan ng maayos na pensyon, at sa takot na maging pabigat sa kanilang mga anak, ay pinipili nila na isantabi ang kanilang dignidad, para lamang mabuhay ng isa pang araw. Kasabay nito ang lumalalang kaso, ng Kodokso o lonely death, kung saan ang isang matanda ay namamatay sa loob ng kanyang maliit na kwarto, at natatagpuan na lamang matapos ang ilang linggo, dahil sa amoy na umaalingasaw sa hallway. Kung ang mga kabataan ay nahihirapan, mas nakakadurog ng puso ang kalagayan ng mga matatanda, sa South Korea. Sa likod ng modernong teknolohiya at nakasisilaw na ilaw ng syudad, makikita mo ang mga lolo at lola na nakayuko, at nagtutulak ng mga mabibigat na kariton, na puno ng mga carton, dyaryo, at mga nakolektang basura. Sila ang tinatawag na Pyeji Japnianoin, o mga matatandang nangongolekta ng papel. Ayon sa datos, ang South Korea ang may pinakamataas na rate ng kahirapan sa mga matatanda, o elderly poverty rate, sa lahat ng mga bansang kabilang, sa OECD. Halos kalahati sa populasyon ng kanilang mga senior citizen, ay nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Pero paano ito nangyari, sa isang napakayamang bansa? Ang mga matatandang ito ang mismong henerasyon, na nagtayo at nagpabangon sa ekonomiya ng South Korea, mula sa pagkasira ng Korean War. Nagtrabaho sila ng walang pagod, upang mapag-aral ang kanilang mga anak, inaasahan na sa kanilang pagtanda, ang kultura ng filial piety o ang pag-aalaga ng mga anak, sa kanilang mga magulang, ang magsasalba sa kanila. Subalit dahil sa matinding krisis sa ekonomiya, at kawalan ng trabaho,
kahit ang kanilang mga anak ay walang kakayahang bumuhay ng sarili nilang pamilya, lalo na ang masuportahan ang kanilang mga magulang. Bukod pa dyan, nahuli ang South Korea sa pagpapatupad ng sapat na national pension system. Kaya naman ang mga matatandang wala ng lakas, ay napipilitang lumabas kahit sa kalagitnaan ng napakalamig na taglamig, upang maghanap ng kalakal na maibebenta, sa halagang halos 2 o 3 dolyar lamang, sa isang buong araw, na pagbabanat ng buto. Sila ang mga multo ng lipunan, na nakikita ngunit hindi pinapansin, naiiwan na nag-iisa sa kanilang mga goshiwon, o malamig na kalsada, hanggang sa kanilang huling hininga. Dahil sa lahat ng pressure at hirap na ito, ang South Korea ngayon ang may pinakamababang birth rate sa buong mundo. Ang mga kabataan ay sumusuko na sa 3 bagay. Ito ang panliligaw, pag-aasawa, at pagkakaroon ng anak. Bakit ka nga naman magdadala ng bagong buhay, sa mundong ang turing sayo, ay makina lamang? Ang South Korea ay unti-unti nang tumatanda, at kung hindi mababago ang sistema, darating ang panahon na ang bansang hinahangaan natin sa screen, ay magiging isang malaking nursing home, na walang mag-aalaga. Sa huli, ang pag-usbong ng Seoul bilang isang makabagong metropolis, ay may kaakibat na napakalaking halaga, at hindi pera ang naging kabayaran dito, kundi ang buhay at dignidad, ng kanyang sariling mga tao. Ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, ay tila isang malaking bangin, na imposibleng makatawid. Habang ang mga tagapagmana ng mga chaebol, ay namumuhay na parang mga royalty at kontrolado ang politika at negosyo, ang milyon-milyong ordinaryong Koreano, ay nagiging mga simpleng piyesa lamang, sa isang malaking makina. Sila ay ginagamit para patakbuhin ang ekonomiya, ngunit madaling pinapalitan, kapag nawalan na ng silbi. Ang kalagayang ito ay nagpapakita ng epekto, sa mabilis at walang preno, na kapitalismo. Ang pag-unlad ng ekonomiya, na ipinagmamalaki ng South Korea sa buong mundo, ay nakatayo sa balikat ng mga naghihirap na manggagawa, mga na-depress na estudyante, at mga pinabayaang matatanda. Ang tunay na presyo ng pag-unlad, ay ang pagkawala ng pakikipagkapwa-tao. Ang lipunan ay naging isang malamig na paligsahan, kung saan ang halaga ng isang tao, ay sinusukat na lamang sa kanyang naipon, sa unibersidad na kanyang pinasukan, at sa sukat ng bahay, na kanyang inuupahan. Ang madilim na bahagi ng Seoul, ay nagsisilbing isang malakas na babala sa ibang mga bansa, na hindi lahat ng kumikinang ay ginto, at ang tunay na sukatan sa tagumpay ng isang bansa, ay hindi ang taas ng kanilang mga gusali, kundi kung paano nila tinatrate ang pinakamahihirap, at pinakamahihinang miyembro, ng kanilang lipunan. Nakakagulat isipin, na sa likod ng perpektong imahe ng South Korea, na hinahangaan ng marami, ay may mga ganitong istorya ng pakikibaka, at paghihirap araw-araw. Ang buhay sa loob ng K-drama ay malayong malayo, sa malamig na katotohanan ng mga banjiha, at goshiwon. Ito ay nagpapaalala sa atin, na bago natin sambahin ang kultura ng ibang bansa, dapat din natin makita ang buong larawan. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ikaw, ano ang masasabi mo sa madilim na katotohanan ito, sa likod ng Seoul? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. Kung may natutunan ka sa ating video, at nagbukas ito sa iyong isipan, ay huwag kalimutan i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe, para sa mas marami pang mga nakakabukas matang kwento, mula sa iba't ibang panig ng mundo. See you on our next videos.